Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Ama ng WBO Super Lightweight Champion Teofimo Lopez Jr. walang pakialam kung sino ang susunod na makakalaban ng kanyang anak. Sinabi niya na kung sino man daw ang may lakas ng loob lumaban at handang umapak sa ibabaw ng ring ay siya ang lalabanan ng kanyang anak. Marami na nga po ang malalaking pangalan na nasa 140-pound division. Andyan ang mga kampyon na sila Devin Haney, Subriel Matias, Rolly Romero. Ang knockout artist na si Ryan Garcia, si Adrian Broner na plano ring bumaba ng 140-pound division para labanan sina Romero at Garcia at marami pang iba. Ayon naman kay Lopez Sr. ay ang kanyang anak ang pinakamalaking pangalan ngayon sa dibisyon na ito. Bukod sa natalo nito ang former undisputed champion sa 140-pound division na si Josh Taylor, ay lineal champion din daw ito, kaya masasabi ni Lopez Sr. na talagang ang kanyang anak ang real deal sa dibisyong ito. Dagdag pa ni Lopez Sr. ay sinasabi daw ng kampo ni Devin Haney na sila ang pinaka-best sa dibisyong ito. Ngunit ang anak daw niya ang nakatalo kay Josh Taylor, na supposedly undisputed champion kung hindi lang nabaklas ang iba pa nitong titulo. Sa ngayon daw ay wala silang pakialam sa isang Devin Haney fight. Ang gusto lang gawin ni Lopez Sr. ay panatilihin ang pagiging aktibo sa ibabaw ng ring ng kanyang anak. Pinaplanong isa lang muli sa ibabaw ng ring si Teofimo sa February 8, ngunit wala pang na-finalize na makakalaban, kaya abang-abang na lang tayo mga trops. Sa kabilang dako naman po tayo. So mga trops, sa kakatapos nga lang po na laban ng ating pambatong si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales kontra sa monster ng Japan na si Naoya Inoue na nagresulta sa 10th round knockout dahilan para makuha ni Inoue ang panalo at hirangin na bagong undisputed champion sa Super Bantamweight Division, ay hindi naman maiwasan magbigay mensahe ng ating 3-division world champion Janriel Cuadro Alas Casimero. Sinabi ni Casimero na hindi pinakita ni Tapales na gusto niyang manalo sa laban. Depensa lang daw kasi ang ipinakita ni Tapales. Alam na daw ni Tapales sa first round pa lang na mahihirapan na siya kay Inoue dahil sobrang lakas nito. Pero para kay Cuadro Alas ay lahat ng malalakas ay pinatumba niya lang. Kagaya noon sa nangyari kay Zolani Tete na kinukonsiderang pinakamalakas sa dibisyon nila noon. Pero pinatulog niya lang daw ito sa loob ng 3 rounds. Dagdag pa ni Casimero ay hindi man lang daw nagalusan si Inoue sa laban. Malayo pa lang daw ang laban ay alam na niya kung anong mangyayari dito. Tune-up fight lang daw si Tapales para kay Inoue, pero kung sakaling si Casimero daw ang makakapagpatama kay Inoue ay siguradong tapos daw ang bagong undisputed champion. Giit pa ni Casimero ay alam daw ng lahat na siya lang ang makakatalo sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sang-ayon ba kayo sa mensahe na ito ni Casimero mga trops? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.